Advance Happy New Year and Merry Christmas. For today's video guys ay gagawa tayo ng fruit salad ng aking version. Fruit salad lang muna guys kasi kami lang naman dalawa. Maghahanda ka ng marami. Kami lang dalawa. So, naisipan ko fruit salad na lang. Tapos yung iba, saka na lang kung kailan gusto. So ngayon guys, dapat ay maghanda talaga. Meron tayo ditong lalagyan. Green na green, color of the year. Siyempre, kailangan pag naggawa tayo ng ganitong mga dessert, may mga gamit tayo para hindi na tayo maglabas-labas pa. May mga gunting, pang ano ng cheese. Meron tayo, nakahanda na tong ano ko. King cocktail. Ito lang muna guys. Although marami pa sana kong gagawin guys. Dito. Pero, yun nga. Dalawa lang kami. Parang hindi ako ganado magawa. Kasi dalawa lang kami. May mango float pa. Pero mamaya na siguro ito. Basta unahin ko lang yung fruit salad. Meron pa kami macaroni dito. Meron pang spaghetti. Naisip ko, pag niluto ito, ano lang, magpundo lang sa ref, tapos mag-moist pa. Pag matagal na, parang may ice na siya. So, fruit salad na lang muna. Kasi hindi masaya yung patapos ng New Year ko. There's something wrong. Parang may namimiss ako. Hindi ko alam. Umiiyak ako. Siguro dahil wala dito mga bata. May sarili-sarili kasi yung mga pamilya. Yun. Saka may kunting problema. Saka higit sa lahat na kinaiinisan ko yung hindi kami nakasimba. Pati yung Misa de Gallo, isang araw lang nakasimba. Paano kasi? Pag sumisimba kami, agad na ina-announce ng pare na yung mga katulad namin, hindi lang naman ako, yung hindi kasado, yung walang kasal, tsaka hiwalay sa mga asawa, bawal daw kumain ng katawan ni Kristo. Body hostia ba? Kaya aanin mo pagpunta sa simbahan kung hindi ka naman kakalawat, makakain ng katawan ni Kristo. Di, kung makikinig lang naman ng salita ng Diyos, dito na lang sa bahay. Magtitingin na lang sa TV. Bakit pa pupunta ng simbahan? Pagdating doon, pag nakita ka ng pare, sasabihin agad na, sa lahat ng mga may kasal, sa lahat ng mga walang kasal dyan, yung mga nag-ipon-ipon, yung mga nagsama-sama, ayusin yung buhay nyo. Huwag kayong magkalawat, huwag kayong kumain ng kasi bawal. Nagtatanong nga sana ako kung andyan ba sa Bible yung bawal kumain ng yung ostya ba? Bawal ba talagang kumain? Andyan ba yan sa Bible? Na bawal kumain yung mga taong mga kasalanan? Yung katulad kong makasalanan. Kasi hiwalay ako sa una kong asawa. Tsaka nag-asawa ako ulit. Hindi naman siguro tawag doon talaga asawa. Ewan ko. Tapos yun, pilit na bago. Sumisimba kami. Yun lang talaga. Dami-daming taon. Ngayon lang na taon na parang hindi ako nakakompleto. Isang araw lang nakapag Misa de Gallo, yung simbang gabi. Tapos sa tuwing sisimba kami guys sa mga Sunday, yun talaga sasabihin ng kura-paroko namin. Yung mga may problema na mag-asawa, na hindi naman totoong mag-asawa, ayusin nyo, bawal kumain ng ganun. Parang nakakahiya, parang nabigla akong nanghina pagkatapos kong saya-saya akong sumimba. Tapos ganyan talaga agad yung sasabihin. Kaya hindi na. Yun ang kinalulungkot ko siguro dahil buong buhay ko mula nang magsama kami ni Galileo Mimparo
halos mabuo namin yung yung simbang gabi. At saka halos Sunday, every Sunday, sumisimba kami. Pero ngayon, nang palagi na lang ina-announce sa tuwing makikita yung mga kasamahan ko, hindi lang naman kasi ako, marami din naman kami. Ina-announce talaga yan ng pari. Kaya, parang, hindi nawawala na ako ng ganang ang trust ko sa Panginoon, andyan pa rin naman. Pero, yung lagi kang hindi man pinabanggit yung pangalan mo, bro, sa tuwing matatapos yung simbahan, sasabihin na gano'n, kilala tayo dun sa ang daming mga kaibigan, parang nasasaktan ako at nahihiya. Kaya, wala, hindi na kami sumisimba. Baka pag wala na siya dyan sa parokya, saka na kami magsimba. O mag-start na tayo. Yun lang, share ko lang, sasaktan po ako. Kasalanan ko ba na maging ganito ako? Kasalanan mo talaga. Ay, dapat sana hindi na niya yun sinabi kasi kami naman ang magtitiis ng kasalanan yun, di ba? Pero so, start na tayo guys. Condensed cowbell ang gamit ko. Wala dito yung mga anak ko. Andun sila sa tatay nila. Siguro ganun. Parang nawalan ako ng gana maghanda. Para yung panghanda. Ito kasi yung pang 24 pa to. Sa 24 lang lagi kasi kami nagbubunggahan ng panghanda. Kasi naniniwala ako na yun ang best time na maghahanda para pang birthday ni Jesus. Sa New Year, hindi man na masyado kasi number lang naman yung nagbago doon, di ba? Yung importante talaga, yung Christmas. Kung anong araw man yun, kung haka-haka man lang yun, ang importante na kapag celebrate tayo ng birthday ni Lord. Yun ang pamamaraan na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Di ba, guys? Tingnan mo pag tayo ay nagbe-birthday sa mga anak natin, di ba? Dahil sa mahal natin sila, mga parents natin, ipinaghandaan natin talaga. Ganon din si Lord. Ganyan din. Ito, lalagyan ko guys ng konting evaporada lang. Pang-float ko na yan. At saka, may ano ko dito guys. Buko pandan. Para mabango siya. Pag 24 kasi, medyo marami akong handa. Kasi yun nga, pinapahalagahan ko ang araw na yun kasi birthday ni Lord. Kahit hindi 24 yun, kasi ano naman lang, sinulat yun, hindi naman talaga siguro 24 o ano. Ang importante, o anong araw, hindi naman importante kung anong araw yun. Ang importante ay siniselebrate natin ang kanyang kaarawan. Papasalamat tayo. Sa New Year, hindi na masyado para sa akin, hindi na masyado mas para sa inyo mga Christian. Mas ano pa ba sa inyo, mas prefer pa ba sa inyo yung New Year kaysa birthday ng Panginoon? Ay naku. Sa cheese naman tayo. Ay, sa reason pala. Nakakapanghinayang maghanda pag kayo lang. Hindi ko naman maano yung mga anak ko kasi may mga pamilya din. Ay, andito. Hanap ako ng cheese. Andito lang pala. Pero guys, sa lahat ng December, itong taon na 2024, yung maraming pagsubok, na maraming karamdaman, at least, nagpapasalamat pa rin ako dahil nalampasan lahat ng mga pagsubok, tulad ng mga sakit, mga utang, mga problema, kung ano-ano pa. Kaya thankful pa rin.
Sana sa 2025 hindi na katulad ng 2024, ang daming sakit, ang daming mga utang. Di ba guys? Kayo dyan, may mga simbahan din ba na naririnig nyo na kapag nakakita ng ina-announce yung mga bawal kumakain ng katawan ni Kristo, ng body hostia, yung mga katulad kong makasalanan? Mas lalo na pala ako nitong mapupunta sa impyerno kasi hindi naman ako makakain. Di ba yun yung yung mga hihima, yung malapit na nga mamatay, pinapakain ng ganun. Yung mga kahit na yung may mga sala pa dyan grabe. Santalana ba ang tawag doon? Wrap. Ano ba? Ano pa ilalagay dito? Maglagay tayo ng kernel na kern. Wala bang sergeant na corn? Sa amin may kernel. Ito oh. Happy New Year sa inyong lahat, guys. Kern talaga. Ayan. Magay. Sarap. Ito lang ba? Haluin na natin. Haluin. Tikman. Sarap. Masyadong matamis, guys. Kung patangusan ng ilong ang pag-uusapan, wag na tayong mag-usap.